na may kalakip na cellphone video ang natanggap ng Remate Expose team mula sa opisina ng Buhay Party List mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Batay sa sulat ay humihingi ng ayuda ang grupo sa Remate Expose team para beripikahin ang nakunan ng isa sa kanilang constituent. Ang lantaran umanong bentahan ng sex toys at sex gadget. Nakakaalarma na umano ang biglaang pagsulpot ng mga pornographic toys at gadget na ito at malaya umanong naibebenta sa kalye. Siyempre pa, hindi na nagaksaya ng oras ang surveillance team ng Remate Expose at sinimulan na naming galugarin ang Kamaynilaan. Matapos matukoy ang aming mga target, ay magkakasabay na naming pinalarga ang mga asset sa kahabaan ng Avenida sa Santa Cruz at sa Quiapo, Maynila. Sa overpass na ito, sandaling naglakad ang asset. At hindi nga kami nabigo dahil ang hinahanap namin dito pa lang meron na. Kitang-kita sa aming spy camera ang mga sex toys na nakabuyangyang lang sa daanang ito. Ang ganda mo. Ito pa, 1.8. 1.8? Magkano yung presyo? Galang din. Kasagat. Magkano pang planta niyo? Ha? Sabi ko na lang. Naku ate, hindi ka na ba tinamaan ng kahihiyan sa mga ibinebenta mong gamit? Habang nagaganap ang transaksyon sa bahaging iyon ng Quiapo, ay positibo na rin kinukunan ng isa pang Remate Expose asset ang lantad na bentahan din ng sex toy sa kahabaan na ito ng Avenida sa Santa Cruz, Maynila. Pero maliban sa hubad na larawan ng mga modelo ng mga sex gadget na aming nabidyuhan, ay merong ding gamot ang nadiskubre na ibinibenta rito. Ito ang mga sex enhancement drugs o gamot daw para sa mas mahabang romansahan. Yan, pampalubog. Ha? Pampalubog yan. Magkano? 150. Ha? 150. Maya't maya pa ay kitang-kita na nakinuha ng tinderong ito sa ilalim ng bentahan niyang lamesa ang sample ng sex drugs na kanya ding inilalako. Hala, at habang ipinagmamalaki ng tenderong ito ang kanyang malalaswang tinda, ay nakatambay naman ang batang ito. Nakakaawa na sa murang edad, ganito na ang kinamulatang tanawin. Matapos ay nagawa pang sundan ng tinderong ito ang aming Remate Expose assets sa aming sasakyan para i-demo naman ang kanyang ibinibentang sex toys. Kung dapat ng kuya, kailangan hindi ka ng original ng battery, malakas. Yun lang. Battery lang ang problema niyan. Basta yung mander, ulit mo nito. Dito nang ulit mo yan. Parang Battery lang talaga. Battery lang. yan. Sapat na ang mga bidyong aming nakalap para sa tulong na beripikasyon na hinihingi sa Remate Expose ng complainant. Sa tanggapan ni Buhay Party List Representative Erwin Sheng, ay isang House Bill na rin ang kanilang inihain sa Kongreso para sa mas mabigat na parusa laban sa mga Pinoy na nagbebenta ng mga sex toys. Initially, nagpadala kami ng tao to investigate and to really check kung meron talagang ganitong bentahan. And true enough, meron talagang openly na pagbebenta ng mga sex toys at mga stimulants sa binibenta sa tabi-tabi sa kalsada. So ang ginawa namin, ang next step namin is to file a House Bill, which is banning yung pag-openly distribute at pagbenta nitong mga ganitong klaseng mga sex toys na tinatawag. Maliban dito ay violation din umano ng Revised Penal Code of the Philippines. Article 201 ang nilalabag ng mga tindero at tinderang ito ng sex toys at sex gadgets.
Nakumpirma din mula sa Food and Drugs Administration Philippines na ang naibenta sa aming gamot o sex enhancement drugs ay pasok sa listahan ng mga ipinagbabawal na gamot o mga prohibited drugs sa bansa. Kaya hindi ito maaaring ibenta o ilako sa publiko dahil naman sa posibilidad ng masamang epekto nito sa taong iinom ng naturang droga. Dito na kami nagpasyang dalhin sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group ng Manila Police District ang mga ebidensyang aming nakunan. Matapos mapanood ang video na iyon at maipresenta sa otoridad ang kasong kinakaharap ng mga suspect, agad na ikinasa ang isang operasyon. Meron ding enhancement drugs na pa-verify nila sa BIPAD. Ang sabi nga doon ano na yon, tawag ito, pinagbabawal. Sabay-sabay na tumulak ang grupo sa aming mga target na pwesto. Isa pang buyer ang pinalubog ng mga operatiba para kumpirmahin ang bentahan ng mga sex toys at sex drugs. Ilang sandali pa ay sinimulan na ang pangungumpiska sa malalaswang gamit at ipinagbabawal na gamot. Ano ba yan? Buksan mo muna. Kung pera yan, iwanan mo. Pero kung hindi pera yan, buksan mo. Matapos ang overpass na ito naman sa Quiapo ang pinunteriya ng CIDG operatives. Bitbit ang mga nakumpiskang gamit at mga naarestong suspect. Dito na sa opisina ng CIDG Manila sinimulang imbestigahan ang mga taong nasa likod ng iligal na pagbebenta ng mga sex toys at sex enhancement pills na ito. Dito na din nadiskubre ang iba pang ipinagbabawal na gamot na inilalako din ng mga pasaway na tindero at tinderang ito. Dahil dito sa kulungan at hindi na sa kama ang bagsak ng mga arestadong suspect habang patuloy na dinidinig ang kaso ng mga ito sa Manila Regional Trial Court. Para sa inyo mga sumbong ng mga katiwalian, mga racket, mga modus operandi na nais ninyong i-booking ng Remate Expose Team, mag-log on lamang sa www.remate.ph at i-report ang anumang impormasyon. Dahil sa iyo, magsisimula ang pagbabago.